Kamusta mga Brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to The Brody Podcast. Where you listen and relax. Wow. Pero yung itong topic natin, hindi yata ako makakapag-relax. Pag-uwi mo, Brody. Pag-uwi ko, hindi ako makaka-relax nito. So, mga ka-Brody, no? Medyo napapanahon yata yung topic namin kasi habang nag-i-scroll kami kanina no, sa social media, habang tinitingnan namin kung ano ba yung magandang content sa Good Vibe episode namin. Medyo mga lumalabas dun yung mga kwentong multo. Diba? Sabi ko, Brody, mukhang okay kasi may mga experiences din ako. Ikaw, meron ka ba? Konti naman. Konti. Meron naman ako, pero konti. Pero kasi hindi kasi ako ganun ka, kumbaga, hindi ako pangitang, hindi na paramdamin eh. Pero takot ako. Bakit ka? Diba? I mean, napag-usapan namin, why not? Diba? Share namin yung mga naging experiences namin dito sa the podcast. No? Yes. So, tara mga ka-Brody, pagkwentuhan natin yung mga experiences namin. Diba? Kung saan at kung ano yung mga malulupit na mga nangyari sa amin. Dito lang sa The Brody Podcast. Ano ba to? Halloween special? Ayun na. Okay. Let's start, mga Brody. Podcast ng lagim, Brody. No? Pero, kidding aside, no? Alam natin na siguro majority naman ng mga tao sa mundo, sometimes they experience paranormal things, di ba? Hindi na ma-explain natin next. Correct. Lalo nung sa part ko, di ba? Na minsan, mayroon talagang mga bagay na hindi mo ma-explain. Kasi ako, I myself, medyo marami ako naging encounter sa ganyan. Kasi, kwento ko lang sa inyo mga ka-Brody, no? Simula kasi nung 18 years old ako, umalis na ako ng bahay namin. So, nag-board ako ng kung saang lupalop sa Manila hanggang sa napunta na ako sa trabaho ko in sales and marketing. Nadala naman ako sa dulo ng Pilipinas na probinsya. So, I've experienced a lot of kakaibang paranormal things. So, pero ikaw, baka gusto mo, do the honor, mag-share ka naman ng unang horror experience, Brody. Grabe naman, Brody, nakakatakot. Grabe, ha? Takot ka ba sa kwento? Oo, takot ako sa kwento. Hindi, way back 1996, I think. 1996? Ay, 1996 yata. Kasi namatay yung tito ko. Namatay yung tito ko. Ngayon, March siya namatay. March 10, I think. And then, ang tagal niya kasi bago may transport dito eh. From Saudi Arabia. Saudi. Yes. So kami, pare nung narinig ko yung news na namatay nga yung tito ko. Sobrang devastated to. Close pa ba siya? Close ka talaga. Close. Doon siya tumitira sa bahay. Okay. Kasi wala siyang family. Okay lang, matanong ko na, anong pinamatay yung tito mo? Hindi ko alam, pero nagkaroon kasi siya ng surgery sa gallbladder. Okay. Nagkaroon ng complications. Kasi yun naman talaga, di ba? Hindi nga natin inaasahan. Meron nga akong alam na rep dati sa Bicol. Appendicitis lang yun, pero hindi nagkaroon ng complication dun sa mga siguro tawag doon, parang nagkaroon ng cardiac arrest or infection. Parang gano'n, So, hindi naman natin may iwasan. So, parang gano'n din yung nangyari sa tito ko. Ngayon, bago siya dumating dito, bago pick upin yung yung bangkay niya sa airport. Ang dami namin sa bahay eh. Sa Laguna pa yun ba? Okay. Sa Laguna Santa Rosa. Okay. So, nung madaling araw daw, meron daw na narinig na boses. Yung name kasi ng mother ko is Melba. May nakarinig daw na Melba, darating na ako. Narinig na May nakarinig na friend ng tita ko. Talaga? Oo, narinig daw na gano'n. Siya creepy yun darating na raw siya. Melba, parating na ako. Sabi gano'n. Kutsa nung narinig ko yung kwentong yun, takot na takot din ako. So matindi nun, pagkarating niya,
dinala siya sa, sa morgue. Morgue. Sa Limesa pa yun eh. Oo. Nayusan siya. Nandun ako eh. Oo. Tapos, yung natatawa ako doon kasi yung tita ko. Hindi, takot din sa, parang lola ko. Okay. Nagmiyak nga. Kasi yung pamangkin niya, nakita niya. Patay. Pagpuntang gano'n. Tapos, nakita niya, may nakahiga ron sa, may nakahigang, from, din, sa Limesa. Nakahiga. Pagpasok niya, nakahiga. Nagulat siya. Natakot din. Pucha, pero nung nakita ko yung after kasi talagang nakita ko siya kung paano siya imbalsam. Nanood ka talaga? Nanood ako. Tapos, ang nakakatakot, nagpakita siya sa panaginip ko. 3 beses. Ano sabi? Tapos napaka-creepy. Sabi gano'n, pasyal muna tayo. Tapos, after nun, paano? Hanggang dito na lang ako Kasi mamaya ibuburol na ako. Sabi niya? Sabi niya, as in talagang takot. Talagang habang sa panaginip, nakatakot talaga ako. Buti na lang, hindi ako pinapasama. Diyan ka lang Kasi ako, ayos na ako. Sabi niya? Ibuburol na kasi ako eh. Sabi niya? Hindi. Pero at least, siya, in a good way na nagparamdam siya. Na hindi siya na parang something. Ako naman marami akong experiences din sa ganyan. Merong one time na galing akong Manila. Tapos, gabi na yun mga around 2 a.m. Umaga na pala, madaling araw. 2 a.m. na. Doon kasi sa amin sa San Lo, sa subdivision namin. Dati, meron yun parang, ko kung meron pa rin hanggang ngayon. Bumaba lang ako dun sa main road. Main road sa amin. And that time, hindi pa naman ganun ka-crowded ang San Lo. Pagkagabi, gabi talaga wala masyadong mga tambay. Nung ilan lang ganun. Yung daanan na yun, yung main road na yun, meron yun sa may kanto, sa taas nun, siya, nagsarang parlor. So, ibig sabihin, yung puro glass yun, glass yun, Brody, glass yun. Malayo pa lang ako, kasi yung mismong glass na yun, ang tabi ng poste, may ilaw dun. So, makikita mo pag may tao dun sa loob ng glass, diba? Kahit madaling araw. Malayo pa lang ako, may iniisip kasi ako that time, hindi ko matandaan kung ano iniisip ko that time. So, hindi nagsisink in sa utak ko yung mga bagay-bagay. Pero malayo pa lang ako, may nakikita akong parang manikin na nakatayo dun sa glass, na nakatingin siya din sa main road. Nakatayo siya din sa glass. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglalakad ako papalapit din dun sa kanto. Kasi dun din ako liliko kung saan yung kanto na yun. Habang papalapit ako dun sa may kanto na yun, sa may class. Hindi nababali yun. Kasi nga, nag-iisip ako. Nakatitig lang ako dun. Iniisip ko parang manikin siya. Kasi bro, yung itsura niya, nakatayo siyang ganun. Tapos alam mo yung damit na na yung may, ewan ko, gown yun eh. Parang yung meron pa dito na sobra. Na yung napipicture out mo, parang gown siya, na yung damit. Tapos may parang mga tela pa dito. Nakatayo. Parang raffles, parang ganun. Parang yung mga damit ng mga prinsesa, ganun. Tapos, pero ang malupit doon, Brody, yung buhok niya, kulot, sabog. Na pag ganun, sabog. Kulot, makikita mo strands ng hair na nagre-reflect kasi yung light. So, ako naman, lakad ako, ganiting ng siya. Papalapit na ako sa kasi nasa taas siya second floor. Hanggang sa nung nandito na ako sa baba nung kanto. Nakatitig pa rin ako sa kanya, Brody. Alam mo, Brody, doon lang nag-sink in sa akin, nakakaiba pala yung tinitignan ko. Kasi medyo kulay itim yung dress niya, Brody. Itim na itim siya, Brody. Tapos, yung mukha niya, alam mo, parang nakapikit, tapos yung ganyan bibig ganun. Parang nasa loob ng kabao. Ganun yung mukha. Tapos yung buhok niya, Brody. Sabog-sabog, gulo. Tapos kulay black siya, literal na black, Brody. Biglang doon nag-sink in sa isip ko, ay, ano ba itong nakikita ko? Parang, tapos yung mukha ko, naglakad na ulit ako, Brody, palayo. Dire-diretso. Pag uwi ko ng bahay, hindi ako mapalagay talaga doon sa nakita ko. Naalala ko siya. Pero yung taas na yun, Brody, ang baba kasi nun, bentahan ng mga karne. Doon nagtatrabaho yung pinsan ko. Naghihiwa siya ng mga karne that time. So, kinabukasan, paggising ko, pinuntahan ko yung pinsan ko. Pinsan! Sabi ko gano'n. Oh, bakit? Pinsan, doon sa pinagtatrabahuhan mo na karnihan sa main road, meron bang manikin sa second floor? Wala, pinsan, matagal lang Matagal lang walang pumupunta doon sa kawalang manikin doon. Sabi niya gano'n.
Pero ano ba yun, pinsan? Pwede bang tambayan yun? Hindi, nakalak yun. Malaki yung padlock yun. Sabi niya. Sige nga, puntahan nga natin. Sabi ko, bro. Sakto, papasok naman siya sa trabaho niya kasi nagbebenta siya nakakatay siya ng karne, nagbebenta siya. Tauhan siya nung may-ari. Di punta kami, bro. Nakyat namin yung second floor, yung entrance. Bro, di laki ng padlock. Sabi ko, sorry, may nakita talaga ako dyan. Manikin na hindi ko maintindihan. Sabi niya, langya ka naman eh. Tinatakot mo pa ako eh, gabi na ako nagsasara. Sabi niya, siya na nagsasara ng tindahan. Hindi nga siya yun yung nakita ko. Yun para, isa yun sa mga experience ko na hindi ko makakalimutan dun sa kulay black siya, Brody, na malupit. Oo, Pero marami akong experiences na mga ganun. So yun, ikaw, meron ka? So, one time, bago ako sa company before, sa yung pinakamatagal kong company, as a sales person. Ngayon, may mga kwento talaga. Kasi ang training room namin, nasa taas pinakataas siya. May mga kwento, hindi ko pinapansin na meron daw talagang paparamdam doon, nagkakwento na meron nga daw papakita, nagpaparamdam. Syempre, ako kasi, hindi naman kasi talaga ako takot. Basta walang nagkakwento na regarding sa lugar na to. Syempre, pag kinuwentuhan, medyo matatakot ka talaga. Napaaga ako. Sobrang aga ko kasi syempre trainee ako eh. Hindi ako pwedeng ma-late. Ngayon, syempre wala akong choice. Akit ako sa taas. Kasi ang namin doon, yung parang training room. Ang laki niya eh. Para siyang sobrang lawak. Sobrang lawak. Tapos yung malaking room talaga siya. Malaking room. Siguro mga nasa around yun. Ito ba, ilang to? Mas square meters? Mas malaki rito. Sabihin natin malaki talaga. Oo, malaki talaga. Tapos, madilim pag umaga. Kasi sobrang wala siyang window dun sa loob. Wala, kasi pag talagang close siya. Pag close yun, talagang kahit umaga madilim. So ngayon, yung kwento-kwento. Ako naman, takot nga ako pero hindi ko pinapansin. One time, napunta ako ng CR. Nag-BB ako. So, siyempre naisip ko na, baka mamaya meron dito. So, true enough yun. Biglang may nag-cash. Manual yun hindi automatic Manual doon sa urinal. Kasi hindi ko talaga i-expect na walang niya talaga. May magpa-flash na Oo, kasi yun talaga ang kwento na meron doon ayun ako. Ito pala. One time. Noong 2022 rin, galing ako sa party. Party. Kasi papasko eh. Okay. Ngayon, wala akong susi. Hindi ko sa bahay nyo? Sa bahay. So ngayon, hindi ko talaga nadala yung susi. Na-imagine mo yung sa bahay, di ba? Yung pinagpaparkan ko doon dati. Ito yung bahay namin. Tapos medyo meron bandang dito lang doon sa tapat ng park. Pero hindi doon sa pinagpaparkan ko. Dito ako dati nagpa-park eh. Siyempre, ako naman. Ayoko na rin mga istorbo. Sa orasan ng gabi. Ngayon, doon ako natulog. Sa parking? Sa parking. Bigla na lang. Sa bahay nyo to? Oo, doon sa may park. Sa park, sa park. Tulog lang ako ngayon. Nalimpuhatan talaga ako. Bro. Pag-tingin ko gano'n, merong talaga nakatayo. Na babae, hindi ko na nakita yung mukha. Doon sa park? Oo, doon sa kinikilabutan ka. Sa tabi mo. Sa tabi ng kotse mo. Kotse, nandun na nakaganon. Hindi nga nakaganon, ganun lang. Buti hindi nakaganon eh. Baka may isis mo yun. Tapos after nun, nung nakita ko siya, talagang tulog na lang ako. Pumikit ka ulit? Pumikit na lang ako hanggang sa nakatulog. Hindi, grabe yun talaga. Hindi ko rin na-expect. Kaya ayaw mo na din sa park? Hindi, okay na. Tapos kinuwento ko, sabi ko sa misis ko. Tulog ako, Diyan ako natulog sa parking eh. Kasi ayoko na kayong yun. Nakita ko. Sabi mo? Takot misis mo? Hindi naman. Kasi sabi niya, sa bahay,
Sa bahay namin mismo, meron daw siyang nararamdaman before. Tapos meron pa nga daw dati, doppelganger. Kamukha ko. Akala daw niya, bakit daw siya kinikiss? Mamaya-maya daw nakita niya na, nagulog daw siya. Talaga? May experience siyang gano'n, doppelganger. Tapos, doon siya sa bahay namin, yung kapatid ko kasi, nasa kabilang kwarto, hindi pa nagagawa yung bahay natin. Kasi ang alam ko, yung wife niya before, nagkaroon ng miscarriage. Okay. So, nung tumira sa amin yun, ano ba yan? Way back. Ilang years ago yun. Basta, tumira siya. Yung anak niya, kasama niya sa dalawang anak niya. Yun ang katabi niya. So, isang bed lang sila. Siksikihan talaga. So, mamaya daw, akala daw niya, meron daw sa kanyang meron daw sa kanyang tumapi? Hindi, yung yumakap sa kanya. Akala daw niya yung bunso. Talaga? Tapos bigyan daw, bigyan daw siya na alimpungatan. Pag daw niya, ito siya yung anak niya pala. Kasi di ba, ang usual na pag magkakatabi kayo, di ba, yung ulunan, pagkakapareho kayo, yung isa, doon nakaulo sa paa, yung isa dito. Parang alternate. Bigyan daw siya napaisip, sino itong nakalo sa paa niya? Hindi, nakadagan sa kanya na nakahalo. Talaga? Bigyan daw siya kinilabutan. Pero nakadagan pa rin sa kanya? Tapos biglang hindi ko alam kung ano yung ginawa niyo. Tapos, inuwento niya sa akin, meron pala dito talaga. Nakadagan sa kanya yung bata. Malupit yun. Ako naman, Brody, may isa kaming malupit na experience ni Mrs. Kasama ko si Mrs. noon before sa Makati. Kasi nga, dahil nga working student ako back then, marami akong mga inupahan na mga bahay. Kasi syempre, kailangan ko ng titirhan. Kasi doon ako nag-aaral trabaho dati sa Makati. So, ako sa Makati no, nasa call center ako, BPO. May kasama ako lagi sa bahay, si tita, pero sumalangit naman. Namatay na kasi yun. Kasama niya ako lagi. Sumasama ako sa kanya kung saan siya tumitira. Naghahati kami lagi sa upa. Kasama ko siya lagi. Ngayon, meron kaming inupahan sa BCDA sa Makati. From Guadalupe kami magkasama. Lumipat kami ng BCDA. Magkasama pa rin kami. Ang estilo nung BCDA, medyo parang medyo parang squatter dating nung kasi lang naman din afford ko before, diba? Pero medyo malaki yung bahay na up and down. Ang itsura nung bahay, baba, tapos second floor na tabi-tabing plywood. Ngayon, sila tita sa baba sila, ako sa second floor. Yung second floor, gawa lang din sa kahoy. I mean, typical na bahay sa mga gilid-gilid, diba? Parang ganun. So, magkano na maupa namin that time? Parang ako, 2,000 lang eh. So, I just need lodging that time kung saan ako matutulog. Tapos, ang itsura ng kwarto ko, parang ganyan. Eto, nandito sila tita. Pag umakyat ka dyan, yung stairs namin yan, yung sa bahay, stairs na yan. Pagka kami sa stairs, kwarto ko na agad. Nandito sa gilid yung kwarto ko. Dalawang kwarto yun na magkatagilid. Yung isang kwarto, yun yung kwarto nung may-ari nung bahay. Pero kasi, yung may-ari mismo ng bahay niya, nasa ibang bansa. Matagal na siyang hindi umuwi. Kumbaga, ang nagmamanage na paupuan, parang kapatid niya, yung kausap namin. Lahat ng gamit niya, nandun sa kwartong nakasara, na nakalak yun. Nakalak yun, Brody. Tapos, itong kwarto natin na isa, ito yung pinapagamit sa umuupa. So, ako yung nandito sa kwarto na to. Ang itsura ng kwarto na yun, malaki rin siya. Tapos, literal na open space. Na malaki, lalagyan mo lang ng kama. Tapos meron siyang parang lamesa na patungan. So, lipat kami doon. In short, doon kami. Eto na. Marami kami experience ni Mrs. doon. One time, bumibili kasi ako ng tubig ko, yung nasa ganyan, sa galon. Yan, tubig ko sa taas. Nakapatong yan doon sa lamesa. Eto na. Umuwi ako galing trabaho, mga 2 a.m. Pauwi na ako ng bahay. Pagdating ko ng 2 a.m., si tita, sabi ko, tita, bakit naglilimas ka dyan ng Hindi ko alam kasi yung mga bandang alas 12, bigla may lumagabog sa sa kwarto mo. Tapos bigla may tumutulog mo.
So, siyempre ako napaisip kasi nasa akin yung padlock ng kwarto, nakalaki, wala naman makapasok dun. Tapos ang itsura kasi nung paakit ko dun sa kwarto, alam mo yung lumang-lumang bahay. Pati yung stairs namin, kagawa sa kahoy ng lumang-luma talaga. Creepy talaga, Brody. Pero ako kasi, Brody, hindi ako takot sa ganyan. Matapang ako ever since kahit tanong mo kayo na misis. Hindi nga. Hindi ako takot sa ganyan. Puro ko ganyan. Kasi ito na. Ay sige tita, akit na ako sa kwarto ko. Oo, kasi kwarto mo yung pinanggagalingan ng tubig. Brody, yung tubig ko, di ba nakapatong dito? Pag-akyat ko dun sa kwarto ko, Brody, alam mo kung saan ko nakita yung tubigan ko, Brody? Nandun sa gitna ng kwarto ko. Di ba? Iniwan mo talaga dyan. Hindi, Brody, dito ka nakalagay. Siyempre, wala tubig yun. Nagtataka ako, Brody. Sige, naglagay ito. Bakit napunta? Ang bigat ng tubig. Wala naman makapasok sa kwarto ko eh. Ako lang. Tapos nakapadlock yun. Nasa akin susi, malaki yung padlock. Yung ano ko, doon ako takang-taka. Tapos bumaba ako kay tita. Sabi ko, tita, hindi ko alam eh. Pero yung tubigan ko kasi nandun sa gitna ng kwarto. Which is yung nasa bungad lang ng pintuan yung tubigan ko. Parang binuhat siya, tinapon siya dun sa gitna ng kwarto. Mga 12 o'clock ko narinig yan, nagising kami. Sabi ni tita. Di ako naman, nga tita, nagtakang-taka na ako. Yun yung first encounter ko. Pero, madalas pag natutulog ako, yung kwartong nakasara na hindi binubuksan kung nasan yung mga gamit ng may-ari ng laging may sumisipa, Inisip ko baka may dagang naglalaro kasi matagal na hindi naglalaro. Pero Brody, iba yung, alam mo, may kumakatok, may sumisipa, dun sa mismong kwarto na yun. Parang, ako naman, syempre, lagi naman ako pagod, tulog na ako. Yun yung first ever encounter ko, ako bilang mag-isa. So, yan na. Yung second encounter namin, pauwi ako, galing naman akong school. Mga around 5 p.m. Bago ako dumating dun sa bahay, kasi may anak yung si tita, si Denden, baby pa yun. Baby pa talaga, mga 1 year old o 2 years old. That time, ba't nandito ka sa labas, tita? Sabi ko, kasi pag 5 p.m. dun, madilim na yung buong bahay kahit lingwan naman. Sabi niya, may kasi ito si Denden. Bakit? Nag-aayos ako ng pagkain ko sa loob ng bahay natin eh. Biglang lumapit dun sa may hagdan mo. Yung 2 years old na bata. O tapos, tita, ang tagal niya nakatingin dun. Tapos nilapitan ko siya. Tinanong ko siya, Denden, bakit nandyan ka? Hindi niya inaalis yung tingin niya doon sa hagdan papunta sa kwarto mo. O tapos, edi binuhat ko siya. Nung pagbuhat ko sa kanya, bigla niya tinuro yung hagdan. Sabi niya, Mumu. Sabi niya gano'n. Edi tumakbo ko pa labas. Buhat ko siya kasi kaming dalawa lang mapunta din sa kwarto mo. Sabi niya, tinuro nung bahay. Siyempre, bro, bata yun. Di ba? Sabi niya, Mumu. Sabi niya tinuro niya yung hagdan. May kilabot na pag naalala ko. Makba siya palabas. Yun yung pangalawang encounter, bro. Pero yung pinakamalapit, yung pangatlo. Ito talaga, bro. Kami ni Mrs. that time, natulog siya dun sa bahay. Tulog siya. Ang nangyari, mga around 1 o'clock yata. Nagising ako, Brody. Hindi ko kasi pinatay yung ilaw eh. Actually, hindi ko na nga pinapatay yung ilaw pag natutulog ako dito sa kwarto kasi ino-open ko na lang siya. Meron kasi kami, alam mo yung gasol na maliit? Na pwede ka magluto, yung sisindihan mo na, tapos bubuksan mo lang siya. Yung handy, ganyan kalak. Ang positioning namin, nakahiga akong ganyan. Andito si Mrs. Tulog siyang ganyan, nakaharap siya sa akin. Yung gasol namin nandun sa may harapan, yung view ko. Sabi ko, nahalimpungatan ako. Kasi Brody, yung una, nakarinig ako na may naglalakad dun sa ululan ko. Nagising ako. Paggising ko, pagdilot ko ng mata ko, Brody. Akala ko pa nga nananaginip ako, Brody. Brody, yung gasol ko nakalutang. Oo, Brody, walang halong. Kahit tanong mo ay misis, Brody. Ang lupit. Nakalutang yung shilling, yung maliit. Nakalutang, Brody. Parang may nakahawak na gano'n. Puta din na, pabalik-was ako, Brody. Pag gano'n ako, pag gano'n ko, pag tayo ko, saka bumagsak yung yung gasol. Ang taas, Brody. Pag bumagsak yung gasol.
Ay, di nagulat si Mrs. kami. Iiyak si Mrs. kasi nakakita niya na kung ano yung nangyari na, yung gasol, sabi niya gano'n. Bakit gano'n, nakalutang yung gasol, gano'n, Brody. Bagsak yung gasol. Yun, Brody, sabi ko, ay putang, na malala itong, malala na to, sabi ko. Kailangan na namin umalis ni Mrs. dito sa, sa bahay na to. Kaya, yun, pa siya kami na lumipat na ibang bahay. Kasi, Brody, hindi matahimik. Okay. Ano daw ba history ng bahay? Hindi ko na inalam. Pero Brody, alam mo yung literal na mukha talaga siyang hindi matatahimik na bahay. Parang galit siya din sa mga tumitira. Brody, saan ka makita pag gising mo yung gasol na kalutang? Pero, di ba? Buti na lang at wala pa ako na-encounter na ganyan. Brody. Talagang sabi ko, matindi to Yun, lipat na kami ni Mrs. na yung nangyari. Yun yung isa sa mga pinakamalupit na nangyari sa akin sa pagbo-board ko sa Makati. Tapos meron din malulupit pa nung probinsya naman ako sa Cagayan. Yun talaga, Brody, malupit. Mga ka-Brody, pwede kayong share ng kwento nyo. Makakauwi ka pa ba, Brody? Hindi ka man takot. Hindi naman. May gagawin ako iba Meron pa ako matinding experience din, Brody. Ayoko yung kwento, baka isipin mo pa sa kotse. Kotse yung experience ko na isa. Actually, alam mo ba na hindi naman sa kaya ako sa mga hindi naman sa ayoko pumunta sa wake. Kaya ako pag ako pupunta sa wake, napakabilis ko lang. Maximum 30 minutes. Bukod sa pag ganun, medyo natakot ako pangalawa. Ayoko yung feeling na alam mo yun. Masyado akong emotional pagdating sa mga ganun. Kaya iniiwasan ko yung ganun. Anyway, yun lang naman, na-share ko lang naman kaya pagdating sa wake, mga 30 minutes, maximum 30 minutes hindi ako masyadong tatagal. Pero at least, 'di ba, somehow para may parating ko sa yung sympathy ko sa kanila. Anyway, yun lang. Wala ka na i-share? Wala na. So far, hindi naman kasi ako pangitain na to. Hindi kasi minsan yung mga unexpected moments. Yun. Pero sa bahay nga, meron nga ito. Lalaman natin. Doon tayo mag-podcast. Kapag kami nagsasalita na iba habang nagpa-podcast ka, meron nga. So, yung mga ka-Brody, yung may mga experiences kayo na malulupit, matitindi, pwede nyo i-share dito. Share sa amin. Tapos, shoutout namin yan. Yung tipong matinding kwento. Yeah. Parang to, Brody? Magandang gabi ba yun? Gabi ng login. Yeah. So, ayan. Maraming salamat, mga ka-Brody, See you on our next episode by next week. So, nakailang episode kami. 3. So, ayun. Thank you again, mga ka-Brody. Maraming salamat, mga ka-Brody, and good night. Bye-bye. Bye-bye.